Pong day 7, ang pag-aaralan naman po natin is all about humility. Yan. Everybody, chat in the live comment, humility. Yan, humility. God bless you, soul. Thank you so much. Yan, humility. Alam niyo po, lagi natin tong pinag-aaralan. Wow, happy anniversary po, Ate Karen. Happy wedding anniversary. Praise God. So, lagi natin yung pinag-aaralan. Kung kayo po ay nakasama natin, nung tayo ay nagsisimula pa lamang, marami na pong mga topics about humility ang napag-aralan po natin. Or kapakumbabaang loob. Or being humble. At yan po ang pag-aaralan po natin sa ikapitong gabi ng atin pong sambang gabi na ginagawa po natin dito sa TikTok. Hi, Jessie. God bless you. Humility. Alam niyo po, ang isa sa mga sumusubok ng ating pagkatao ay itong character po na ito. And many people failed because of this. Alam niyo po, ang kabaliktaran ng humility is pride. Kapag wala tayong humility, tayo ay ma-pride. Yan po ang kalaban ng pagiging humble. Pride. At yan po ang dahilan kung bakit po nagkaroon ng Satan. Before si Satan, siya po muna ay isang anghel ng Panginoon, no? At ang pangalan niya ay Lucifer. Yan, siya si Lucifer. At si Lucifer po ay isa sa mga angels ng Panginoon. Actually, isa sa mga pinakamatataas. He is also a worshipper. Worshipper si Lucifer. Kaso nakapasok ang pride at ito po ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. At kagaya po ng maraming mga tao, ito rin po ang dahilan kung bakit ang mga tao na dati ay sobrang lapit sa Lord, sobrang active sa church, because of pride, sila ay bumabagsak. Dahil totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pride goeth before destruction. Pride goeth before destruction. Sabi yan sa Proverbs 16 verse 18. Proverbs 16 verse 18, pride goes before destruction. Hello po, Pastor Romel, kayo po ba yan? Pastor Romel? From J. Lapu-Lapu? Yeah, beautiful angel. Yes, Sandri, yes. Kung makikita nyo, kasi iba ang iba ang timeline ng Panginoon. Iba ang timeline niya sa atin. So bago pa mangyari ang lahat, yes, merong mga nangyari before that. At makikita natin yan, I think, sa Book of Ezekiel. Kung babasahin nyo yung mga visions na yan. Itong sinasabi ko sa inyo ay mga visions ng mga prophets. Proverbs 16 verse 18. Proverbs 16 verse 18. Pride goes before destruction. And again, ito po ang naging dahilan kung bakit si Lucifer, na isang napakagandang anghel, ang tawag pa nga sa kanya ay morning star, di ba? Siya po ay binagsak papunta po doon sa hell. Kaya ano pong nangyari? Because of this, ito rin po ay ginagamit niya para maraming mga tao ang ma-disqualify. And tonight po, this is a reminder for all of us, mga kapatid, no? Ito po ay reminder para sa atin pong lahat. Itong pag-aaralan po natin ngayong gabi. So our topic is entitled, When God Chooses the Humble. Moderators, pakipina lamang po. When God chooses the humble. The humble. Yeah, maraming salamat. When God chooses the humble. Pastor Romel, kayo po ba yan?
Pastor Romel Salazar. Yan. When God chooses the humble. At makikita po natin ang key text po natin sa Luke chapter 1 verse 52. Luke chapter 1 verse 52. Sabi dyan, He has brought down rulers from their thrones, but has lifted up the humble. He has brought down rulers from their thrones, but has lifted up the humble. Before the year ends, mga kapatid, meron ba tayong mga tao na mga na-misunderstood itong taong 2025? At alam nyo, minsan, napakahirap magpakumbaba. Napakahirap magpakumbaba. It's very challenging. Lalo na po kung parang alam mo sa sarili mo na wala ka namang ginagawa. Tama? Kapag alam mo sa sarili mo. And ito po ay isa sa mga challenge ng mga tao, being humble. Kasi sometimes meron tayong mga gustong ipaglaban sa buhay, di ba? Meron tayong mga gustong ipaglaban. Tapos kapag nagkasakitan na, imbes na humingi ng kapatawaran sa isa't isa, ano nangyari? Sino to? Tito Ferds, ikaw ba yan? Kuya, Tito Ferds. Hello po. Okay lang, Tito Ferds. Diba? Napakahirap po ng pride. Sa totoo lang. Napakahirap po kapag ma-pride po tayong tao. Kasi imbes na para magkaroon ng kaayusan, ano nangyayari? Parang ang gusto ng kaaway talaga ay magkasira. At kapag pareho kayong mataas ang pride, wala, hindi kayo magkakasundo. Sometimes, may mga laban na kailangan po nating bitawan na lang. I don't know if you can, kung mauunawaan niyo po ako doon. May dumaan daw na anino sa likod ko. Baka yon, angel ni Lord. Ayan, di ba minsan, mas gusto natin na parang, na lang, Lord, I lay down my battle to you. Ikaw na lang bahala, Lord. Diba? Relate ako kaya nga bumitaw eh. Tito Ferds. Ang hirap. Napakahirap po niyan. At siguro, maraming relasyon din tayo. Hindi lang po sa kaibigan, pati sa pamilya. Diba? Sa pamilya, sa kaibigan, sa mga mahal natin sa buhay. At kapag ito po ang nangibabaw at nanguna, for sure, sira ang relasyon. At ito po talaga ang gusto ng kaaway. The devil wants division. The devil wants destruction. At nagtatagumpay siya kapag naghahari ang pride sa isang tao. Kapag naghahari ang pride sa isang tao. Grabe, taon bago makarecover. Parang ang dami yung pinagdadaanan ngayon. Hello po, Christy Lane. God bless po from JL Mandaue Lone District. Di ba napakahirap kasi talaga noon? Napakahirap. Yeah, Tito Ferds. Kamusta po ba kayo, Tito Ferds? O, di ba siguro hanggang ngayon, meron pa ring mga tao na wala pa rin. Dahil sa pride, di pa rin nag-uusap, hindi pa rin nagkakaroon ng pagkakaunawaan. Di ba? Lalo, pati, isa pa sa may hirap kapag pamilya, no? Kapag usaping pera. Nako po, lalo ngayon magre-reunion, di ba? May mga reunion. May mga tao kayong makakasalamuha, makikita kayo. Siguro very relevant na rin and very timely na mapag-usapan natin to. Kasi gusto ng Panginoon na bago matapos ang 2025 ay makalaya po tayo. Opo, Kuya Danilo.
Yeah, may mga tao naka-block pa rin sa atin. Sabi ni Riri, dati po ma-pride ako pero mula nung napunta ako dito sa community, nagbago naman na po. Praise God. Paano pag ang boss mo ay bipolar? Grabe po ang ugali. Hindi. Ipag-pray mo na lang, Bloomingdale. Kasi I think, kung talagang diagnose ng bipolar, wala kang magagawa doon. Kasi ano yun eh, parang ano siya, di ba? Ano ba tawag doon? Concern siya, mentally. Ang husband ko pa sobrang taas ng pride, kaya ako talaga palagi ang nauna. Yes! Hanggat kaya po na ma-save ang relationship, hanggat kaya, gawin po natin. Sabi ni Joshua, God is so intentional sa lahat. I never knew na matututo ako understanding my partner by understanding myself first. Ay, maganda rin yun Kasi, sa totoo lang, dapat kilala mo rin yung sarili mo eh. Pero alam nyo, mas maganda na kilala natin ang Panginoon. Kasi yun ang magiging common ground natin eh. Kasi tayo, iba-iba tayo kung paano tayo pinalaki ng mga magulang natin. Iba-iba tayo ng surrounding. Iba-iba tayo ng kinalakihan. So para sa akin, merong mga tama, pero sa'yo iba. 'Di ba? So meron ako na mga values ko, mga principles ko, na hindi mo principle. So para magkasundo tayo, kailangan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat doon tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi kapag pinaglaban natin yung gusto natin, paano kung hindi nga siya ganon? Kunwari, pinipilit mo, alam niyo yung mga love languages, di ba? So for example, ikaw, ang love language na gusto mong, na ginagawa mo sa isang tao ay, parang service, pinaglilingkuran mo siya. Ang gusto pala ng partner mo o ng asawa mo na matanggap niyang love language ay words of affirmation. So gusto niya na parang ina-affirm mo siya, gusto niya na parang na-appreciate mo siya. Kaso hindi ka ganong tao kasi introvert ka. Ang gusto mo, pinaglilingkuran siya. So something like that. So kailangan talaga ay una, makilala natin ang Panginoon kasi magkakaiba tayo ng mga values, ng mga principle, the way tayo pinalaki, iba-iba tayo ng surrounding na kinalakhan. So, kilalanin muna natin si Lord and kilalanin natin yung sarili natin at kilalanin natin ang isang tao bago tayo pumasok sa kahit na anumang relasyon. Diba? Totoo, kapag may mga time na rin na gusto mo magsalita, diba, kailangan mong, syempre, self-control. Pero alam nyo, sa isang relationship, hindi naman talaga mawawala, diba? Hindi mawawala yung mga misunderstanding. Meron ba ditong mag-asawang hindi nag-away? Sige nga, sabihin nyo nga ako. Sino dito ang mga mag-asawang hindi nag-away? Sino dito ang mga magkakapatid na hindi nag-away? At yes, Maria, meron ding mga ganyang mga tao. Yes, hindi talaga lahat. Hindi porket kabisado ang Bible. Kasi nga, tao tayo eh. Always remember that we are humans. At habang nandito tayo sa mundong to, walang perfect. Hindi magiging perpekto ang buhay natin. Walang perpektong tao. Kasi nga nabubuhay pa tayo sa mundo. Kaya kahit gaano pa kabuti, kabait ng tingin mo, meron pa rin niya mga imperfections. Pati sarili natin, huwag tayong magmaang-maangan na wala tayo nagagawang kamalian sa buhay na para bang lahat meron kang katwiran, lahat na lang pinaglalaban mo, 'di ba? Parang wala ka na, parang hindi ka naman nakakagawa ng pagkakamali. So para matanggap mo 'yun sa sarili mo, aminin mo na may pagkakamali ka rin. Aminin natin na may pagkakamali rin tayo kasi kapag pinaglaban mo na basta ikaw lang yung may mali, ikaw lang, dapat nating malaman kung bakit naging ganun ang pangyayari. Pareho tayo na may pagkukulang. Pareho tayong may pagkukulang. I don't know if you are getting my point. Yeah, kasi ganun talaga eh. Hindi tayo magkakaunawaan. Kung may ipaglalaban ka at may ipaglalaban siya. Ayan, tama yung ginagawa din nila Ate Karen. Kapag may tampuhan, kapag may hindi pagkakaunawaan, pag-usapan. At wag nang palipasin hanggang bukas. Tama. May pagkakamali tayo, aminin natin sa hindi.
may pagkakamali tayo. And all we have to do is to admit. Okay? To admit. Just reconciled with my young... Praise God po, Ate Maricar. God bless po. Okay, may pagkakamali tayo. Aminin po natin yun sa sarili natin. Humingi tayo ng kapatawaran ngayon. Kung ikaw ay humingi ka na ng kapatawaran at siya ayaw niyang tanggapin, it's not your problem anymore. Okay? It's not your problem anymore. As long as you release that forgiveness to that someone, wag mo nang dalhin yon. Okay? Ikaw nagpatawad ka na, you release forgiveness, and yeah, nag-heal naman po time heals, diba? Healing takes time. Yeah. So, ipag-pray natin sa Lord kasi at the end of the day, si Lord pa rin talaga ang magbabago ng buhay ng isang tao. At the end of the day, kahit na anong gawin natin, si Lord pa rin talaga ang may kakayanan to transform life. Siya lang. Kasi baka ikaw parang pinipilit mong baguhin ng isang tao, pero siya ayaw namang magpabago. Di ba may mga ganon? Ikaw gusto mo siyang magbago, siya ayaw niyang tulungan yung sarili niyang magbago. Mahihirapan ka lang din. So dapat si Lord ang bahala sa kanya. Si Lord ang bahala sa kanya. So wag mong kalimutan na lagi siyang idulog sa Lord. Wag mong kalimutan. Alam nyo, may mga mag-asawa na ang ginagawa. For example, yung asawang babae, tapos yung asawa niya lalaki, ang tigas ng puso, ayaw makinig, ganito, ganyan. Tuwing gabi, ang ginagawa ng asawang babae, nililay hands niya yung mister niya at pinagpe-pray niya. Gawin mo yun mamayang gabi. Habang natutulog yung asawa mo, anak mo, o sino ba, kapatid mo, kung sino man, no, kung kasama mo siya sa bahay, habang tulog siya mamayang gabi, ipag-pray mo siya. I-lay hands mo siya. Kasi si Lord lang ang kayang makapagbago sa buhay ng isang tao. Okay, kahit na anong gawin mo, di ba nga lagi kong sinasabi sa inyo, kahit na gaano kadami pa ang pangangaral nyo sa isang tao, pwede niyang takasan yan, pwede siyang magbingi-bingihan, pwede siyang hindi makinig doon sa mga sinasabi mo, pwede niyang takbuhan yung mga pangangaral mo, pero ang panalangin mo, hindi niya kayang takbuhan yan. Amen? Hindi niya kayang takbuhan yan. Ask lang po, is it unbiblical na you treat your girlfriend as a wife kahit hindi pa kasal? What do you mean? Actually, syempre, may mga limitations ang pagiging isang girlfriend. So, hindi mo siya talaga pwedeng 100% i-treat mo siyang asawa mo. Siguro the care, the love, and the concern. Pero, yung mga activities na ginagawa ng pang mag-asawa lang, yeah, that is something na unbiblical. Nasa Bible naman po iyon. Yeah, nahuli ka pa sa asawa ng... Grabe naman, perhaps yung pinagdaanan mo. God bless po. Wala ako sa tamang kalagayan para husgahan po yung mga nangyari. Pero nawa po i-restore po ni Lord kung ano man po yung mga nasirang relasyon. Yes, pwede nyo ipag-pray over kahit malayo. Yes, pwede. Wow, talaga. God bless sa boyfriend mo, Bella. God bless. Ay, grabe. Ang bigat nun, ha? Yes, pwede po. Pwede nyo silang ipag-pray. Grabe, ang dami palang mga ganito mga pinagdadaanan, no? Yeah. My prayer po is restoration. Ako po ang pakiusap, siguro ang ma-advise ko po sa inyo, unsolicited advice. Hangga't kaya pong buuin, hangga't kayang ayusin, at hangga't kayang i-restore, do it.
Okay? Do it. Hanggat kaya nyo. Totoo, Zens. Iba. Tama. Kaya nga po mga kapatid, siguro ang masasuggest ko lang din po. Kasi 'di ba, do not yoke, sabi sa Bible. Teka lang, hanapin natin yung verse na yun. Second Corinthians 6:14. 2 Corinthians 6:14. Do not be unequally yoked with unbelievers. 2 Corinthians 6:14. Huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Alam niyo ang mahirap kapag magkaiba kayo ng pananampalataya. Siyempre magiging dahilan yan ng misunderstanding niyo. Kaya sa lahat ng mga single pa po dito, hanggat maaari po, mas maganda and biblically, humanap po kayo ng mapapangasawa nyo na kaparehas po ng inyong pananampalataya. Hello po, Ate Ana Lu. Yes po, medyo. Actually, ano pa lang tayo Introduction pa lang pero napakahaba na kasi ang dami pinagdadaanan pala ng mga kapatid natin dito. Introduction pa lang. Ayan, si Vin. Eto na, Kuya Har, maghahanap na. Alam niyo po, ang pagpasok sa isang relasyon, marriage can either break you or make you. Alin lang sa dalawa? Sisirain ka o bubuuin ka. Kaya sa lahat ng mga wala pang asawa na nandito, humanap kayo ng tamang babae at tamang lalaki. Make sure that it's God's will for you. Make sure that it's God's will for you. Ngayon. Wow, talaga, Luna? Ate Luna, ikaw ba yan? Yung Lunang kachat ko sa Messenger. Kasi ang daming mga Luna. Okay, si Ate Luna. Talaga, Jewish ha? Wow, that's nice, ate Yeah, challenging talaga siya. Okay po, ate. Challenging kapag magkaiba kayo ng paniniwala. So ako po, I would suggest na humanap kayo ng same belief. Nice! Wow, Joshua! Praise God, I found mine. Praise God. Ayun! Maganda yun. Na sumunod siya, nagpasakop siya. Maganda yun. Praise God. Thank you po, Ate Marie. God bless you. Ang title po, When God Chooses the Humble. So, nandito pa lang tayo sa introduction, pero ang dami nyo ng mga ang dami nyo ng mga pinagdadaanan. Well, totoo naman kasi talaga yon. I need prayer po, I have no jewel. God bless po, Nits. Anggano, God's healing be upon you po. Been separated. Si Tita Marlene, yes. 14 years na po napatawag na siya, pero hindi po. Yes, may mga ganyan din naman. May mga ganyan din. Ako po. Kuya Danilo. Sa lahat po ng mga single, nandyan po si Kuya Danilo. Chat nyo lang po siya. Napakabait po niya. Nakasama ko siya sa mission trip natin sa Davao. Praise God. Belica. Praise God. At hindi nangyari. Yan. So, saludo rin sa lahat ng mga single mom. Sa lahat po ng mga separated. Alam nyo, may mga nagtatanong sa akin. Paano naman yung mga separated nga? Paano? Kasi, diba parang ang hirap nun. Paano gagawin ng mga separated? Talagang hindi na talaga kaya na mabuo yung relationship ng mag-asawa. Talagang naghiwalay na. So, paano yun? May salvation pa ba? Maliligtas pa ba kami? And all. Merong pagtitiis kayong kailangan gawin. May pagsasakripisyo kayong kailangan gawin. Para sa lahat ng mga proud na mga single mom. At ako rin ay proud din ako sa mga single mom. Kasi, syempre natataguyod nyo yung pamilya nyo, di ba? Ako proud single tito rin Single tito. Oo, ang mangyayari dyan, mga kapatid, kung hindi kayo kasal, mas okay. Okay? Hindi ibig sabihin na huwag kayong magpakasal na gagawa kayong pamilya, hindi kayo kasal. Kung kasal kayo,
mga kapatid. Kasi God honors the law. No? Ino-honor ng Lord ang ino-honor ng Lord ang batas. Pwede na yon kapag divorce. Okay? Tapos sa lahat ng mga nandito sa Pilipinas, since wala tayong divorce at annulment, kailangan nyo talaga na ayusin yung papers. Legalities. Yeah, legalities talaga. So, ipag-pray nyo yun sa Lord. Ipag-pray nyo yun sa Lord. Kung kayo ay kasal, kailangan maayos yung annulment. Okay? Pati yun sa divorce. Kung nasa ibang bansa naman kayo. Okay, Aileen. God bless po, God bless. Okay? So, yun lang. Para sa lahat ng mga separated po. Kasi gusto ko, syempre, ayoko kayo mapahamak. At least sa akin yun na narinig, di ba? Magsasakripisyo lang talaga kayo, mga kapatid. Ayun. Sa mga hindi kasal, ngayon, kunwari hindi ka kasal, meron kang partner. Pakasalan mo na. Okay? Mag-pray na kayo sa Lord. Kahit sa West. Mag-ano na kayo. Magpakasal na kayo. Ako lahat ng mga may partner dito. Kesa maano kayo ng kasalanan. Kasi si Satan, napaka-deceiving talaga niya. Okay? So, para may blessing. Yes, para may blessing. Ako, I can attest, no, may mga kaibigan ako na mag-partner sila, nag-live-in, pero parang alam mo yun, nagtatrabaho sila pero walang nangyayari sa kanila. Nung nagpakasal sila, dumalo yung pagpapala. There's a blessing in marriage, yes. So, kung meron kayong boyfriend ngayon na matagal na, okay? At talaga naman nasa tamang edad na kayo, go. Imbitahan nyo ako sa kasal nyo. Yeah, God bless po. Pastor, please pray sa mga breadwinner. God bless po sa lahat ng mga breadwinners na may mga special child. God bless po. God bless, God bless. May mga special needs ang kanilang mga anak. Pag walang pera, sa West muna. Sa West muna. Ninong ka. Alam nyo ba na isang beses ako nagninong sa kasal? Kasi, first time ko yon, bata pa ako wala pa akong asawa. Pero, kinuha niya akong ninong sa kasal niya. Kasi nung kabataan niya, ako yung leader niya sa church. Ako yung leader niya sa church. So, ngayon, ako yung sa kanila, nag-disciple, ganyan. So, kinuha niya akong ninong sa kasal niya. Di ba nakaka-touch? Nakakatuwa. Sabi dito, religion po, born again Christian. Sige po, Ate Jen. Kung kakasal na ba kayo? Wala po. Hindi po totoo yung mga sukob, yung mga beliefs na gano'n. Yeah. Sa atin po, sa Christian belief. Kasi ang paniniwala natin kung ano lang ang nakalagay sa Bible. Maganda yung tanong ni Ashira. Sabi niya, how to build God-centered relationship. Maganda yung tanong niya. How to build God-centered relationship. Alam niyo, marami nagtatanong yan. Kasi, parang nasa introduction pa lang tayo, hindi pa tayo nagsisimula Okay lang bang, kaya pala maaga tayo nagsimula kasi late din tayo matatapos. Kaya ba ng load nyo? May crush ka dito, kuya. Nako, kuya Danilo, Pas, hindi ba advisable lang ba ang kasal? Hindi po naman. Kapag ready na kayo, lahat in all aspects. Kaya pa ba? Kaya pa. So, para makapagtayo, parang sa akin lang, no? Para makapagtayo ka or para makabuo ka ng God-centered relationship, dapat ay hindi lang kasama si Lord Dapat siya yung pundasyon. No? Dapat siya yung pundasyon ng lahat. No? He is the foundation. Kahit sabihin mo pa na dating man yan, nasa dating period pa lang kayo, or nasa friendship, or marriage, or ministry partnership, kahit saan, no? Lahat. Para sa akin, dapat ang pundasyon talaga ang Panginoon.
May free wifi naman. Okay. So para masabi mo na parang ang pundasyon ay ang Panginoon, dapat both ikaw at yung kapartner mo o asawa mo o kaibigan mo, pareho kayong founded. Dapat pareho kayong pinopursue si Lord. Alam niyo, lagi kong kinukwento yung triangle of relationship. Yeah, this one. Triangle. Hindi to hindi to Illuminati. So itong triangle of relationship, triangle yan, di ba? Triangle. Doon sa dalawang side sa baba, kayo yon. No? Kayo yon. Kung partner mo man yan, o asawa mo man yan, o kaibigan mo man yan. So, ang mangyayari, the more na kinikilala nyo si Lord, yan, kikilalanin yung pareho si Lord. Siya dapat ang foundation nyo. At habang nagkakakilala kayo, nagtatagpo kayo doon. Nagtatagpo kayo doon sa taas. So, ibig sabihin, nagiging closer kayo sa isa't isa dahil si Lord yung gusto nyong makilala. So, para sa akin, yun yung pagkakaroon ng God-centered relationship if you are both pursuing Jesus in your lives. Kapag pareho kayo, nakinikilala nyo ang Panginoon sa buhay nyo, gusto nyo siyang makilala, gusto nyo siyang mahalin, paglingkuran, dapat both of you. Kasi kung isa lang, maiiwan yung isa sa baba. Ikaw gusto mong kilalanin si Lord, ikaw yung kasama mo nasa baba pa. Hindi kayo magtutugma. So, the next relationship na ipag-pray mo, ang ipagpe-pray mo yung tao, yung kaibigan, yung ministry partner, yung magiging asawa mo, na gusto niyang mapalapit sa Panginoon. Kasi if that is your, parang yun yung goal nyo, both of you, ay magkakatagpo kayo. Magkakatagpo kayo. Paano kung kasal tapos separated na but not legally? Hindi na pwede. As much as possible po, Tita Marlene, no, mas maganda, yun nga po yung sabi ko magtitiis po muna. Magsasakripisyo po muna. Pwede naman po na makakita pa po kayo ng partner. Pwede pa rin po yun. Kaso yun, may mga boundaries and limitations po. Hanggat hindi naaayos yung legally po. Hanggat hindi naaayos legally. Doon sa old na relationship. Talaga po. Praise God. Ayun. Kasi yun din yung in-advise sa akin ng pastor ko before. God honors talaga yung in-honor ng Lord yung batas natin sa mundo. Yeah, that's the problem. Masyadong mahal talaga magpaanal sa Pilipinas. So, pag-iipunan, I don't know kung paano, pero kung kaya mo na na lang talaga maging single for life at talagang ibuhos mo na lang yung natitirang oras mo sa Panginoon, ganun ang gawin mo. Ganun. Teka lang, may tumatawag sa akin. Para magkwentuhan na lang kaya tayo, no? Tapos mamayang 9:00 yung sambang gabi. Ang dami, no? Nakakatuwa kasi ang daming mga questions kasi. Wait po, naka-live ako. Mga 9. Sige. Yes, Tita Marlene. Okay. Basta kayo naman, ako po ay nagsasabi lamang. But at the end of the day, ay talagang kayo po ang magdedesisyon. Kasi kayo naman yung kino-convict po ng Panginoon For sure, mayroong conviction naman po ang Panginoon sa atin. Tama po ba? Nararamdaman nyo naman yun di ba? Kapag bumubulong ang Lord, kapag nangungusap siya sa atin. Di ba? So kayo po ang magdedesisyon yan. Ako po ay nagtuturo lamang. Ako po ay nagpapahayag lamang. Okay? Pero at the end of the day, kayo po ang mag-a-apply ng lahat ng mga pinag-aaralan po natin. And ako po, I cannot judge you. Hindi ko naman alam yung mga napagdaanan nyo sa buhay. Hindi ko alam lahat ng mga nangyayari. But as far as the Bible is concerned, and as far as your soul is concerned, kasi syempre mahalaga yung kaluluwa mo, di ba? Mas okay nang magsakripisyo ka dito sa mundo kaysa naman, alam mo yon, mapalayo ka sa Panginoon. Kasi
We only have one soul. Isa lang po ang kaluluwa po natin. And we don't want that soul to suffer in hell. Ang gusto po natin talaga, makasama po ang ating pong Panginoon. Kaya nga po may pagtatama po ng buhay. May pagtatama po ng buhay. At nawa po, dito sa live stream na to, sabi ko nga po sa inyo, di ba? Kapag natatamaan po tayo, kapag feeling po natin na o-offend po tayo ng salita ng Diyos, ibig sabihin, nangungusap siya sa atin. Nangungusap talaga siya sa atin. And yeah, reality hurts, truth hurts. Tama, Tita Marlene. Tita Marlene, magsama na lang tayo na naglilingkod sa Lord. Hanggat hindi lumalabas ang annulment. Okay? So tayo na nandito. Okay? Pero alam nyo, mga kapatid, Ate Fel, hello po sa inyo. Ako, hanggat hindi ko naman sinasabing ito ay mangyayari sa lahat. Pero malay nyo, 'di ba, sa dulo, dahil 'di ba naghiwalay kayo, ganyan. What if sa dulo kayo pa rin pala talaga? Yes naman. Kunwari lang hindi naman siya applicable sa lahat. Pero just in case lang, what if bumalik? 'Di ba? What if bumalik yung pinakasalan mo? What if lang? Yes, yun lang. Ba't ako kinikilig sa inyo? Yeah, tatanggapin, 'di ba? Maganda 'yun. Malay mo lang naman. Malay mo lang. Sabi ni Miho, auto-pass. Meant to be. Sabi nila, di ba, love is sweeter daw the second time around. Sabi nila. Pero, sabi ko nga sa inyo, hindi applicable sa lahat. Pero malay nyo, di ba, parang biglang nagbago. Tapos biglang... Talaga, Ate Lezzie? Sino dito yung mga nagbalikan? Sige nga, curious lang ako. Sino dito yung mga nagbalikan? Yeah, hindi applicable sa lahat pero sino yung nagbalikan? Ayoko na. Kinikilig. Ayan marami rin nakipagbalikan. Nice. Totoo yun, yung love is sweeter the second time around. Mas naging ba? Mas naging sweet ba kayo? Kinikilig ako sa inyo. Bakit? Hindi daw, sabi ni September. Hindi daw sweeter. Pabate, happy birthday sa akin pa. Happy birthday, Chay. Kilig. Okay, so hindi ko alam yung mga nangyari sa relasyon nyo. Okay, so kung traumatic yan, kung ano man, kung nagdulot man sa'yo yan talaga, hindi ko alam. Okay? Pero basta ang trabaho ko po dito ay sabihin lamang po kung ano yung, syempre, yung mga dapat at hindi dapat nating gawin. Nakakatuwa. Ako po, never pa. Never. NGSB. Di ba nakwento ko na sa inyo yung buhay ko? Yeah, nagpatotoo na ako sa inyo dito. The second chance is bitter, sabi ni Miss. Christoph! God bless you and happy birthday, Christoph. Pero yun lang sa lahat ng mga, if ever lang, na may bumalik at magparamdam at talagang magpapabago siya sa Lord, ipag-pray mo kung kaya mong tanggapin. Pero hindi ka naman pinipilit Pero kung hindi mo talaga kaya, edi ipag-pray mo din kasi kailangan mo talagang tiisin. Ikaw. Diba? Kasi alam mo na kailangan meron kang ayusin. Yun nga, yung mga legalities, yung mga papers, and all. Okay, sabi ni Bonsote, luwag na daw. Just me. Oo lalo na kapag cheating, mahirap talaga pag cheating issue. Okay, but I am praying for you, mga kapatid. I am praying for you. Yeah, Tita Marlene. Kaya alam nyo, malaking tulong talaga. Ako masasabi ko, malaking tulong tong live stream natin kasi napapaalalahanan tayo. Totoo, mahirap magtiwala ulit. Kaya sabi ko sa inyo, dapat ang focus kay Lord na lang. Okay? Kay Lord na lang. Kasi at the end of the day, kailangan, alam natin, lahat ng tao magkakamali. Lahat ng tao magkakasala. Pero, hindi ito lisensya para manakit ka ng tao.
para manakit ka ng kapwa mo. Kaya sa lahat ng mga mag-asawang nanonood ngayon, hindi ibig sabihin na lahat ng tao ay magkakamali at magkakasala. Hindi lisensya yon para manloko ka o para makapanakit ka ng kapwa at sasabihin mo, kasi tao lang ako, bla 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 bla. Kasi maganda na anuhin natin, 'di ba? Harapin natin. Sabihin mo, siguro ang maganda dyan, mag-open talaga. Ako, I always believe that communication is the key. No, kapag nagkukwento ka, I mean, you are open, both of you. Open kayo sa isa't isa. Maganda 'yon. Okay, magsimula na nga tayo. Number 1 na tayo. Nasaan na ba tayo? Ang haba, no? Ang haba ng introduction natin. About sa pagiging ma-pride lang yun, Tama, communication is the key. Okay, so punta na tayo, no, sa ating pag-aaral. Intro pa lang 1 oras na, di ba? Okay, let's move on. Okay na kayo, Okay na kayo. So, ang Christmas po ay isang kwento ng mga unexpected choices. Wala ba tayo sa point 1? Okay, ang Christmas po, ang pagsilang ng Panginoon ay kwento po ng unexpected choices. Kasi po, si Lord, hindi siya pumili ng isang... God did not choose a queen, no? Para magsilang ng isang Messiah o ng isang tagapagligtas. Ang pinili niya ay isang ordinaryong babae na si Maria. Hindi siya pumili ng isang palasyo. Ang pinili niya ay isang sabsaban. At he did not announce his son to kings. Ang pinili niya na pag-announcein ay ang mga shepherds. Diba? Hindi sinabi sa mga hari, kundi sa mga shepherds. So lahat ng ito, si Mary, ang sabsaban, ang mga shepherds, ito ay nagpapakita ng isang napaka-powerful na katotohanan. You know what's that? God is drawn to humility. Diba? God is drawn to humility. Totoo. Napaka makapagpakumbaba. Ordinaryong babae, sabsaban, at mga shepherds, mga pastol. Shout out daw kay Ate Rhea dyan. Hi po, Ate Rosana. So ito yung pinili ng Panginoon, 'di ba? During the birth of Jesus Christ. 'Di ba minsan kapag tayo po, for example, kukuha ka ng mga ninong at ninang sa kasal. Ang gusto mo mga sikat, mga prominente. Mayor, ganito, ganyan. Pero dito wala Ordinaryo ang lahat. Sa kapanganakan ng atin pong Panginoon, God is drawn to humility. Every major character in the Christmas ay nagdadala po ng humility. Si Maria, si Joseph, ang mga shepherds, at ang lowly birth ng atin pong Panginoong Jesus. So, it's siguro isa sa mga katotohanan po, mga kapatid, ito. God's greatest works often begins in the lowest places. Kasal na naman. Diba ang ganda nito? God's greatest works often begin in the lowest places. Yung mga dakilang bagay ay nagsisimula sa mababang lugar. Diba kung ikaw ngayon ay umaani na ng katagumpayan, kung ikaw ngayon ay nakaasenso ka na sa buhay, balikan mo yung buhay mo nung nakaraan. Balikan mo yung buhay mo nung nakaraan. Saan ka ba nagsimula? Diba? Saan ka ba nagsimula? Siguro dati ang ulam mo, asin, toyo. May nag-uulam ba nun? Ng toyo, ng asukal, ng Milo. Diba? Tapos nag-uulam ka ng chichirya. Ganyan yung buhay dati. Pero ngayon, grabe. Dati yan lang kinakain mo, ngayon nakakapag-Jollibee ka na. Ngayon nakakapag-fast food ka na. Mantika, asin, di ba? Saan tayo nagsimula? Sa lowest
mga lowest places ng ating buhay. Di ba po? Lowest places. Hanggang ngayon, chichirya, di ba? May mga gumagawa pa rin yan. Thank you, Lord. Malayo pa, pero malayo na. So, totoo yon that God's greatest works often begins in the lowest places. Kaya wag nating i-despise yung mga maliliit na pinapasimulan po natin. Parang dito lang din yan sa TikTok live stream eh. Ilan lang ba tayo nagsimula dito? 'Di ba? 3, 5, 10 ang nanonood. Ganun lang. Pero ngayon, pinadami na tayo ni Lord. Ganun din yung buhay mo. Saan nagsimula yung buhay mo? Saan nagsimula yung pamilya mo? Pero ngayon, tingnan mo kung saan ka na dinadala ng Panginoon. Yung iba nasa ibang bansa na, yung iba kumikita na, samantalang dati napakahirap kumita ng 500, 1,000. Diba? But now, God is so faithful. God is just so faithful. Napakatapat po ng ating pong Panginoon. Nagsimula ang lahat sa kababaan, pero nagwakas sa mga dakilang bagay. Kung kayo po ay pakiramdam nyo, you are in that lowest places or lowest moments of your life, huwag kang mapagod. Kailangan mong daanan yan eh. Pero right after nyan, ipapakita sa iyo ng Lord ang dakila niyang plano para sa buhay mo. Amen? So, Christmas reminds us that God's kingdom operates differently from the world system. Iba po kasi ang sistema ng mundo. Iba po ang pamamalakad ng sanlibutan, mga kapatid. Ibang-iba. Sa kingdom ng Panginoon, ang mga nagpapakumbaba ay itinataas. Amen? Pero dito sa mundo, 'di ba, para itaas ka, kailangan mong kailangan mong galingan. 'Di ba? Kailangan mataas ka. Ito ay isang harshful truth. Kapag may pera ka, may bilang ka. 'Di ba? Kapag may pera ka, may bilang ka. Kapag may pera ka, may boses ka. Totoo 'yun. Kasi hindi pinapakinggan kapag normal ka lang, kapag ordinaryo ka lang. Pero kapag mayaman ka, may boses ka. Ganyan po sa mundo. That's the world system. Pero iba sa kaharian ng Diyos. Kasi sa kaharian ng Diyos, ang nagpapakumbaba. Di ba nga sabi, ang greatest daw sa kingdom ng Panginoon, sino? Yung mga servant. Yung list of the servant. Kakaiba, no? Kakaiba. So para daw tayo ay maging dakila, kailangan tayo nandoon sa list ng pagiging isang lingkod. At anong pipiliin mo? Ang sistema ng mundo o ang kaharian ng Diyos? Tama, kay Jesus walang status-status. Hindi mahalaga kung ano ang estado mo sa buhay. Hindi mahalaga kung anong natapos mo, kung anong trabaho mo. Ang mahalaga ang puso mo na nagmamahal sa Kanya. Pantay-pantay po tayong lahat. Kaya alam nyo, dito din sa live stream, hindi tayo namimili. Lahat nire-replyan po natin. Ako po mismo. Ang dami kong mga chinachat, ang dami kong Hindi ako nagre-reply lang doon sa mga tao na nagbibigay ng malalaki sa mga support, etc. Hindi po, sa lahat. Kasi pantay-pantay po lahat eh. Tayo pong lahat na nandito is all part of community na na-build po. Ang foundation po nito ay ang pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya lagi nating sinasabi, all for the love of God. Hindi ako sa mga OFW lang nagchat-chat, sa lahat sa inyo pag may mga pinagdadaanan. Nung nakaraan po may nag-chat sa akin na parang kailangan po namin ng pambili ng ganito, ganyan, etc. Sige, ganito. Ano pong Gcash nyo? Hindi ko po ito sinasabi para magmataas or Pero kung ano yung kaya nating ibigay, ibigay natin.
Kung ano yung pwede nating i-offer po natin sa iba. With wisdom. With wisdom. Okay? So yun po talaga. Ganun parang kahit sino, kaya pag may mga kayo, pasensya na lang po kung minsan hindi ko nasasagot. Kasi po, ibig sabihin po nun may ginagawa ako or baka sobrang natabunan. Kaya kung kailangan nyo po ngayon ng mga kausap, marami tayong mga oras. Lalo po ngayon kasi naka-full-time ako dito sa TikTok. I am a full-time digital missionary and I am very proud that I am doing this. Proud ako na nandito ako at dito ako ginagamit ng Lord to preach the gospel. Kasi ang dami, 'di ba? Nakakatuwa, ang dami talaga ng nababago ni Lord ng buhay dito. Ang dami talaga. Sabi ni John Manuel, tanong lang po, saan po galing ang authority niyo to preach? I think wala, as kay Lord for sure. Kapag magpipreach naman tayo ng gospel, si Lord naman talaga ang kasama po natin diyan. So, go and make disciples of all nations. Yan po ang Great Commission po natin. Hanggat may isang taong hindi nakakakilala sa Panginoon, magpapatuloy po ang pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Amen. Pero kung meron kayong mga local churches, maganda po na may basbas sa inyo, na may covering po kayo. Kasi ako po ay nagpastor po ako before for 4 years. Then ngayon po ay parang pinapili po ako kung saan talaga ang calling ko. And then I decided na dito po, sa season na to ng buhay ko, dito ako ngayon, gagamitin ng Lord. God bless po 1798. God bless you po. Mga kapatid, lahat po tayo ay qualified to preach the Word of God. As long as you are a believer of the Lord Jesus. Amen. So, pwede kayo mag-preach sa school, di ba? Sa mga kaeskwela mo, mag-preach ka sa kanila. Sa mga katrabaho mo, mag-share ka sa kanila. Hanggat merong tao po na nangangailangan ng salita ng Diyos, huwag po tayo maging madamot. Ipagkaloob po natin yun sa ibang mga tao. Okay, number 1. Ito na talaga. Number 1. Number 1, God resists pride but honors humility. God resists pride but honors humility. Pinalang po mga moderators. Maraming salamat. Hi Kurt! We are all sinners, but you can still be a follower of Jesus. Dahil ang mga followers ni Jesus are imperfect. Even the disciples. Ilang beses nang tinuruan ng Panginoon, di ba? Pero sila pa rin yung mga nag-betray kay Lord, sila pa rin yung nagtatwa sa Kanya, di ba? Even the disciples. We are all sinners. Lapit ka lang kay Lord Kurt. Kita niyo yung number 1? Nakapin na ba? Nakapin? Hindi lumabas sa screen. Okay, wait. Yan. Nakita nyo? God resists pride but honors humility. Lumabas na? Wala pa rin. Sinachat ko ngayon, teka. Bakit kaya? Not sure kung bakit. Pero yan. Sige, check nyo na lang po.
Basta yun. Number 1, God resists pride but honors humility. I-ano nyo na lang po. I-chat nyo na lang. Ayun na. Yeah, okay pala kay KLY. God resists pride but honors humility. Ang mundo po, it will celebrate power, status, and recognition. Yan po ang, di ba sa mundo ganyan? Sa mundo, sineselebrate ang power, ang status, ang recognition. Pero si Lord po, ang hinahanap niya, humility and dependence. Humility and dependence. So God does not need our position. Nakita niyo yun? God does not need our position. He desires our posture. Yun. God does not need our position. He desires our posture. Amen? Yan. Ang gusto ni Lord ay hindi ang mga titulo po natin. Hindi ang mga bagay na na-achieve natin sa mundong ito. Ang gusto niya yung humility posture or posture of humility. At ito po yung inawit po ni Maria, di ba? Nung nagpuri siya sa Panginoon. He declared that God lifts the humble. Ang mga nagpapakumbaba ay itinataas. Totoo po yun. Ang mga nagpapakumbaba ay itinataas at ang mga nagmamataas ay ibinababa. God resists pride but honors humility. Sa ikapitong araw po ng ginagawa po nating pag-aaral, no, nawa po ito, kanina napakahaba ng introduction po natin kasi alam ni Lord na maraming nangangailangan po nito. Pwede mo bang ibaba ang pride mo sa oras na to? Okay, so kapag hindi mo kaya, wag kang mag-type ng amen. Pero kung kaya mo, mag-type ka ng amen. Kung kaya mong ibaba yung pride mo. Ayan. So yan na. Sa lahat ng mga nag-amen, alam nyo na. Okay? Ibig sabihin ng pagbababa ng pride ay hindi po kahinaan. Hindi po ibig sabihin ay inaamin mo na ikaw ay gumawa talaga ng kasalanan na hindi mo naman ginawa or whatsoever. Siguro ang pinakamagandang gawin is to save the relationship. We may win an argument but loses relationship. Like ko namang sinasabi sa inyo yon, di ba? Pero kung ang titingnan mo ay para maisalba ang relasyon mo sa tao na yan, magpakumbaba ka na. Okay? Magpakumbaba ka na. Ako naman, personal, ako yung tao na di ko ba alam, napakabilis kong makalimot eh. Napakabilis kong mag-move on. Kapag hindi na parang wala na, tapos na, ganun. Mabilis lang. Yeah, hindi ibig sabihin, hindi siya nakakababa ng pagkatao. God bless po, 1798. Okay na kayo ngayon? O yan, di ba kung meron kayong kapatid na hindi pa rin nakakasundo, siguro ito para sa inyo to eh. Para sa inyo. Para sa atin pala, sa ating lahat. Ako din eh, kapag parang sa akin, kunwari, tapos na, ganyan. Minsan ako yung kadalasan ako yung parang, lalapit, tapos okay lang ba na usap tayo, ganyan. May mga ganun akong mga point sa buhay ko. Kasi gusto ko matapos na parang ganun. Tara, usap tayo. Kasi ang hirap nun, di ba? Hindi mo masasabi yon kapag ma-pride ka pa. Tara, pag-usapan natin. Ganyan. Isa lang talaga si Kuya Lampas.
Yeah, God bless Trix. May tita kami na sobrang mapagmatas at sobrang humble. Cut na lang namin para iwas gulo. May mga moments na ganyan na pinipili na lang i-cut off. Lalo na kung ayaw talagang magpatinag, di ba? So, para sa akin, walang masama. Basta make sure that your heart is okay. Okay? Basta make sure na pinatawad mo na. And it's okay to disconnect from those people. Okay? It's okay. Ako, di ba, like ko naman sinasabi sa inyo na I unfollow people. Kapag hindi nakakatulong sa akin, hindi nakakatulong sa mental health, hindi nakakatulong sa peace of mind, I unfollow people. Social media, yan. Pinatawad ko na past kahit kasi sino naman ako para. Tama. Yeah, tama Ate Luna. Okay, kapag meron kayo mga kilala na toxic na tao, maganda yon. Manahimik at magpatuloy at maging masaya. Yeah. Set boundaries. I agree. Paso okay naman pinatawad ko na pero hanggang ngayon hindi pa rin kami kinakausap. Binla ko na lang. Kung meron pagkakataon na mapag-usapan, pag-usapan nyo. Pero kung ayaw talaga niya, at least ikaw, you tried, di ba? You tried. And make sure that your heart is okay. Okay? Make sure that your heart is okay. It's okay to set boundaries, yeah, and leave it to God. Tama. Hi, Rochelle. Yeah. Para sa akin, it happens. No? Na may mga time na nag-away tapos biglang bati na lang. Lalo sa mga magkakapatid. Diba? Sa mga magkakapatid, ako may mga kapatid ako, nakakaaway ko rin minsan, diba? Pero, wala naman kami yung time na, usap tayo, ganyan. Magugulat ka na lang, pag nag-usap kayo, bati na kayo, ibig sabihin nun. Ganon kami, kami mga magkakapatid. God bless po, Ate Ann. Oo, di ba ganyan sa mga magkakapatid? Basta magkausap kayo, ano na yon? Parang matik. Ibig sabihin okay na kayo. Ganon kami, ganon lang. Hindi na kami mag-uusap kasi 'di ba parang hindi naman kami ganon talaga na pag-usapan na. Unless sa ibang mga tao ganon kailangan pag-usapan. Pero mas maganda, mas maganda na kung kaya pag-usapan, pag-usapan. Walang sorry pero okay na. Di ba? Sabi ko sa inyo may mga ganyan eh. May mga ganyan talaga na magulat ka na lang okay na kayo. Ganon. Okay, so God resists pride but honors humility. So number 2. Number 2 na. Mahaba tayo Yung usapan pastor na uuwi sa away. Ganyan kayo magkakapatid, di ba? Basta nag-uusap na, okay na yun. Okay na yun, matik na yun. Nice, si Mami Tess. Pastor Harold, pwede po yung pinsan ko po na nambugbog. Ano po yun? Ano nangyari? Kuya ko, gusto pa niya balik pa yung nakaraan kasi gusto niya siya dahil panganay. Basta ganito na lang. Para maging mapayapa ang inyong mga buhay, mamayang gabi, pag-pray nyo, tapos i-release nyo na sila sa Lord. Sabihin mo na lang na, Lord, kayo na pong bahala sa taong to. Kasi kahit anong gawin ko, alam ko po na maaaring hindi siya makinig sa akin, pero Lord, alam ko na kaya mo siyang baguhin. So, nire-release ko siya sa'yo, sinusurrender ko siya sa'yo. Kesa ikaw yung magdala niyan ng mahabang panahon, ipagkatiwala mo na lang siya sa Panginoon. Okay? So, God bless po, Melina, sa iyong pinsan. God bless po. Sa ano man po yung nangyayari ngayon, maayos po. In Jesus' name, amen. So, number 2. God is at work. God is at work. When you pray, God is at work.
Okay, number two, humility makes room for God's work. Okay, humility makes room for God's work. So during that time, wala nang ibang mga kwarto, no? Pero merong isang room sa sabsaban, doon sa manger. So anong pinapakita nito? God is not limited by what we lack. He is limited by our pride. Oh, makinig kayo. Napakaganda nito. Pakinggan nyo itong maigi. God is not limited by what we lack. Hindi nalilimitahan ng Diyos sa mga bagay na wala tayo. Alam nyo kung saan siya nalilimitahan? Kasi ma-pride tayo. Period. Oh, bato-bato sa langit ang tamaan, magpatama. At ang mga tatamaan, magbago. Hindi naman talaga nalilimitahan si Lord sa mga kulang tayo kasi kaya niya magpadala ng mga tamang tao eh. Di ba magugulat kayo bilang may mga resources, bilang may mga pagpapalang dumadating sa atin, hindi natin inaasahan? He's not limited by what we lack. Nalilimitahan siyang kumilos dahil ma-pride tayo. Because of our pride. So kung gusto mo na maging limitless ang blessing ng Lord sa buhay mo, baka nga kailangan mo na tong i-let go, itong pride mo na ito. Alam nyo, baka kasi nahahadlangan yung mga blessings dahil dyan sa unforgiveness, dahil sa pride. Baka nahahadlangan. Yung supposedly, nandyan na sa yung blessing. Kaso, hindi pa mabigay ng Lord because of that. O ayan, sabi ni Princess, bakit ganon? Kauwi ko lang galing simbahan yung message about sa pride. Pati sa social media. Okay, kung gusto mo na maging mapagpala yung 2026 mo, iwan mo na yang pride mo at unforgiveness mo ngayong 2025. Okay ba? Iwan na po natin. Okay. Because a humble heart becomes a dwelling place for God. A humble heart becomes a dwelling place for God. Nakita nyo? Ayan. Sabi ni Ate Emily, grabe sa pride, Pastor, tamaan talaga ako doon. Totoo, matatamaan talaga tayo, pero sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Yung mga natatamaan, may mga gusto lang baguhin sa inyo si Lord. Alam nyo, gusto lang naman din talaga tayong pagpalain ng Panginoon eh. Yun lang. Siyempre, kailangan talaga may magbago sa atin. 'Di ba? May magbabago talaga. Yeah, Miss A, tama. Ako din, may mga time. Lahat naman tayo eh. Sino ba dito ang hindi nagkaroon ng pride sa buhay niya? Hello, Sophia. God bless you, Sophia and David. Wow, may bagong account ka na, Sophia. God bless. Sabi ni Lola, kung gaano kakabilis magbaba ng pang-itaas na damit, dapat sa pride ganun din. Mabilis din. Papatawan ko kahit nag-chit siya and it broke me into pieces. But it will eventually set you free. 1798. Tablet. Number 2 po yung humility makes room for God's work. Humility makes room for God's work. So kung gusto mo na kumilos ang Diyos sa buhay mo, magpakumbaba ka. Okay ba yon? Okay, ready na ba kayo na kumilos si Lord sa buhay nyo? Kung magpapakumbaba ka. Para kumilos ang Diyos sa buhay mo. A humble heart becomes a dwelling place for God. Amen. Sabi nyo yan ha. Nako, ngayong gabi, i-apply natin yung natututunan natin. Apply po natin.
Nasa tao po ba kung pipiliin niyang maging masama? Yeah, decision ng tao yan. Decision niya yun. Kasi may free will tayo eh. Pag ganun po, parang na sobrang take advantage ako at naubos nung inalis ko pride sa kapwa ko. Hindi naman siguro, yan. I believe, kaya nga sabi ko sa inyo, you pray for wisdom. You pray for wisdom. Kung alam mo na natitake advantage ka na, then you have to do something. You have to, parang take off yourself dyan sa circle na yan o sa sitwasyon na yan. If you really think na parang natitake advantage ka nila. Okay, God bless, Sophia. Kaya pala. Ma-pride akong tao pag alam kong tama ako pag wala akong maling cut-off. Siguro hindi siya pride Ate Luna. Yung kapag alam mong tama ka, it's just that you are standing on what is right. Kasi ganyan din ako. Kapag alam mong nasa tama ka, ipaglaban mo. Tama ba yun? Hindi siya pagiging ma-pride Yung syempre, alam mong nasa tama ka. Parang parang you are just standing on what is really right. Hindi naman pa siya magiging ma-pride. Oo, hindi. Para sa akin, hindi siya pride. Kasi nasa tama ka Ano bang tawag doon? Boldness? Parang mayroon pang right term for that. Okay, Sophia. Lipat ka muna sa cellphone. I don't know the right term, pero as long as you are standing on what is right, teka lang. Tanongin na. Self-righteousness. Hindi talaga yung standing for what is right ay hindi siya pride. Siguro righteousness. Hindi siya self-righteousness. But yung righteousness ng kay Lord. You are being righteous. Siguro yon. You are being righteous. Yon. Siguro yon. I think, for me Kasi kung talagang ang foundation mo naman ay ang salita ng Diyos at alam mo naman talaga sa sarili mo na hindi mo siya ginawa or whatsoever, I think it's not pride. Ella, hindi rin. It's about setting boundaries. Yeah, setting boundaries. Okay, David. Gamit nyo na yung mga cellphone ng parents nyo, Kapag tama ako, di ko man mapilit at ma-explain sarili ko sa iba, ipag-pray. Yeah, tama yon. Pray na lang. Okay. Sabi ni Miss Jen, sa akin kasi pag tama ako at pinanindigan ko, feeling ko ang pride ko, lalo if it creates conflict. If it creates conflict, kung nagkikreate siya ng kaguluhan, you just, pray mo na lang. Pag pray mo, anong ginawa mo, Miss Jen? Doon sa part na yan, na tama ka, pinanindigan mo yon, tapos nag-create ng conflict, anong ginawa mo? What can I say about narcissist people? They describe them as evil person. Ano yung narcy people? Narcissist ba? Tanongin ko lang si Miss Jen. Anong ginawa mo, Miss Jen, nung time na yon? Like, alam mong nasa tama ka, tapos pinanindigan mo yon, tapos nag-create ng conflict. Ako din nag-approach kasi I realize I'm the bigger person to understand.
Yeah. Ganyan din ako. Ganyan din ako. Kung disorder siya at clinically diagnosed, hindi naman siguro pagiging evil yun. Kung clinically diagnosed, di ba it's a mental health challenge or issue. Sabi ni Sarah, nakakonect sa speaker, narinig ng pinsan ko nakakaya sila sa Topic Pass. Oo, no, alam nyo, napakalawak ng usaping to. Kasi napakadaming mga tao, iba-iba. May mga tao rin na parang iniisip nila, ang hirap din, no? Parang ang hirap din kapag ikaw lagi yung bigger person, na ikaw lagi yung uunawa, ikaw lagi yung may unang mag-a-approach, etc. May mga time na ganun din. But at the end of the day, siguro ganito na lang. Let's check our hearts. Tingnan mo yung puso mo. No? I-check mo palagi yung puso mo. Kung walang kapayapaan sa puso mo, then you have to do something. Kasi ako ganun din ako eh. Parang ang gagawin ko kapag nagkaroon ng conflict, etc. Parang gusto kong makipag-usap, gusto kong makipag-ayos. Pero kung ayaw nung isa, edi si Lord nang bahala. Parang something like that. Pinagpapasa Diyos ko na lang. Yeah, we leave it to God. Ganyan, we leave it to God. Ngayon, kung ikaw naman, wala naman sigurong masama din kung talaga magre-reach out ka. 'Di ba? At least you tried, 'di ba? Pareho po tayo, Papa Harry. I am manipulated by narcissistic person. Like what? May mga na-manipulate na ba dito ng ano? Siguro maging matalino tayo, magkaroon tayo ng discerning spirit. No? Hilingin natin sa Lord yun. Lord, tama pa ba itong ginagawa ko? Kasi kung hindi, natanggalin mo na ako sa ganitong sitwasyon. Grabe, may mga na-manipulate pa rin ng mga narcissist. Grabe yung mga pinagdaanan nyo, kinikilabutan ako. At least congratulations. Kung isa ka doon, pero ngayon nakalaya ka na. Magpasalamat ka sa Lord kasi nakalaya ka. Okay, Sophia. God bless. And David, God bless. Ang mahalaga ngayon, nakalaya ka dyan sa mga narcissist na yan. Yeah. Don't engage in narcs. Yes, Dre. Yes. I'm a Christian. It's not easy. Sobra. Run. Takbuhan mo. Alam nyo, panalangin ko po sa lahat ng mga na-manipulate, ng mga narcissist, or kung kayo ay nanggaling po sa isang traumatic na relationship, or kung kayo man po yung mga tao na parang na-abuse, ganyan. Na-abuse ba? Hindi ko alam kung what's the right term. If you are a battered wife, kagaya po ni Tita Marlene, hindi ko alam yung mga pinagdadaanan nyo. Pero I pray na ang Diyos po ang magpagaling sa inyong mga puso. I pray na ipuin po kayo ni Lord sa oras po na ito. Paghilumin niya po yung trauma. Paghilumin niya kung siniraan kayo. Alam niyo yon, di ba? May mga times na parang they keep on destroying you hanggat hindi mo na makilala yung sarili mo. But I pray for you. Kilala ka ng Diyos. Okay? Kilala ka ng Panginoon. So I pray, at kung ikaw man yung tao na nandoon ka sa ganong sitwasyon, I pray na gumawa ang Lord ng paraan para ilayo ka dyan sa ganyang sitwasyon. Ilayo ka ng Panginoon sa ganyang relationship. I pray in Jesus' name.
makakalaya ka. At sa mga nakalaya na, magpatuloy kayo. Okay? Oh, talaga, Ate Luna, grabe. Amen. At wala na silang magagawa to destroy you. Alam niyo po, napatunayan ko lang. Napatunayan ko, one of my realizations, kahit na anong gawing paninira sa'yo ng tao, if the people really know you well, hindi mangyayari yun. I mean, hindi sila, hindi ka agad-agad nila mapapabagsak or whatsoever. Yeah, kapag kilala ka ng mga tao. Kaya napakahalaga talaga ng reputasyon natin, Siguro, yun yung i-develop natin, yung magandang pangalan po natin, 'di ba? Yun yung i-develop natin, yung magandang reputasyon po natin. But at the end of the day, yeah, we cannot please everyone. May masasabi pa rin sila. Pero doon sa mga taong kilala ka talaga, no question asked. Okay? So, focus ka na lang doon. Kaysa isipin mo lagi yung iisipin na ibang mga tao sa'yo, di ba? May stress ka lang lalo eh. May stress ka lang kapag iniisip mo, ano kayang iniisip sa akin ng iba? Diba? Kasi yung mga taong kilala ka naman talaga, hindi sila, agad-agad. Yes. Totoo, at the end of the day, kay Lord pa rin tayo haharap. Kaya sumbong na lang natin kay Lord. Totoo. Tama. Si Lord ang mas nakakakilala sa'yo. At alam ni Lord lahat naman nangyayari. Diba? Si Lord ang alam ng lahat naman nangyayari. Okay, number 3. Grabe, no? Parang nagiging natin to. Itong live stream, parang na-enjoy ko siya ngayong gabi kasi parang feeling ko nakapag-release tayo. Parang ito yung parang safe space natin kasi may mga time na hindi mo naman masasabi yan sa iba eh. Diba yung mga chinachat nyo ngayon, yung mga kino-comment nyo ngayon, may mga time na hindi nyo yan masasabi sa ibang mga tao. Kahit sa mga kaibigan nyo, hindi nyo rin yan masasabi sa mga mahal nyo sa buhay, sa family nyo. Pero nakakatuwa kasi ngayon, parang feeling ko ang daming nakapag-release. Diba? Nakakagaan ng puso. Kasi may mga time talaga na sasarilinin mo na lang yan. Yung iniisip mo na yan, yung mga kwento mo na yan. So, yeah. Kaya pwede kayong mag-share dito. Ilabas nyo lang. Sige, lahat ng mga sama ng loob nyo. Yeah, amen, Drakes. God bless. Sarap sa feeling. No? Sarap sa feeling. Liana Jolene, God bless you. Kung ano man yan, God bless you. Miss Klein, hindi ko alam if ma-pride ako. Nagloko si asawa ko, ayaw ko siya kasama ng Pasko. Humingi na ba siya ng patawad sa'yo, Miss Klein? Humingi na siya ng patawad sa'yo. Yanini, God bless. Samahan ka ni Lord. Tama, Nini. I pray for you. In Jesus' name. Okay? Si Lord nang bahala. Huwag ka magpapadala sa tukso. Okay? God bless you. Amen. Tingin lang tayo kay Jesus. Tita Marlene, Zoom tayo. Sige, try natin bukas, ha? Zoom tayo. Zoom session tayo bukas. Napaka-time. Wala po muna ngayong 9 nights. Okay. May mga times na gano'n. Alam nyo, kung meron mang mga taong hindi humingi ng patawad sa inyo, just release them to God. Tulungan ko po kayo, okay lang. Sige, ngayon. Kung nakatayo ngayon, yung tao na yun sa harapan mo, okay, ganito na lang gawin natin kasi
ano lang tayo bibigatan lang tayo. So ngayon, let's have parang session na kung saan mas magiging light at makakalaya tayo. So ngayon, isipin mo lang na nakatayo ngayon yung tao na yan na sumakit talaga sa'yo sa harapan mo. Okay, isipin mo nandyan siya, nakatayo sa harapan mo. So maaaring hindi siya humingi ng sorry sa'yo, maaaring hindi siya humingi ng tawad. Kahit nakasakit siya, kahit nadurog ka, tandaan mo, pareho kayong may parte. Okay? Pareho kayong nagkamali, pareho kayong may pagkukulang, parehong may pagkakasala. Hindi lang isa. So wag mong isisi lahat sa kanya. At ngayon, nakatayo ngayon siya sa harapan mo. Okay? And in your mind, in your imagination, para makalaya ka lang, no? Sabihin mo sa Lord, kagaya ng ginawa ni Jesus, imagine niyo, nakapako siya sa krus, nakapako si Jesus sa krus, at nakaharap sa kanya yung mga tao na sumigaw sa kanya. Maaaring may iilan doon na mga tao na sumigaw ng ipako sa krus si Jesus, pero nakaharap siya during that time. Pero anong sinabi niya? Father, forgive them, for they not know what they are doing. Now, I want you, brothers and sisters, na ngayon, imaginein mo, nakatayo sa harapan yung tao na yun, at sasabihin mo, Panginoon, pinapatawad ko na po siya at nire-release ko na po siya sa inyo sa oras po na to. In Jesus' name, amen. No words, just forgiveness. Okay? No words, only forgiveness. You just release them, you just surrender them, and you just forgive them. No explanation. No more explanation. Okay? Hindi mo alam kung anong iniisip nila. Hindi mo alam kung anong naisip nila. Ba't sila nakasakit? Ba't sila nagalit? Bakit ganyan yung nangyari? You never know. Okay? But still, you chose to forgive. Amen. Thank you, Jesus. Okay na. Sana ay na-let go natin sila sa Lord. Pinatawad natin sila. Okay? At ngayon, kahit hindi sila humingi ng sorry sa'yo, kahit hindi ka nila kausapin, okay, kahit hindi na kayo magtagpo, basta ngayong gabing to, alam mo sa sarili mo, pinalaya mo na yung sarili mo at pinatawad mo na sila. Okay? Okay na tayo. Kasi para hindi ka mahirapan. Kasi baka hanggang ngayon ay umaasa ka na, nako, hindi ko papatawarin to at hindi siya humingi ng tawad sa akin. Paano pag dumating na si Lord? Diba? Paano pag dumating na si Lord mamaya tapos hindi ka pa nagpapatawad? Sinong talo? 'Di ba? Ikaw na hindi nagpatawad. Okay. Sure, Liana Jolene, ilagay mo lang dyan. No need to spam kasi pag nag-spam ka, baka ma-mute ka. Okay? Liana Jolene, chat mo lang dyan. Amen. Okay. Sana po nakatulong. Number 3 na tayo, no? Number 3. Then Ate Liza, go. Forgive them. Forgive them. Liana Jolene, chat ka na lang sa akin. Ha? Chat ka sa akin. Last warning. 5 more at baka ma-mute ka po. Thank you. Chat mo na lang sa akin yung ano mo. Kung hihingi ka ng advice. Thank you. Pastor, ang bigat ng puso ko ngayon. Sarap umiyak pero wala pa ako sa kwarto. Ate. Hugs po, ate. May ate Analu. Hugs. Yeah. Thank you, Shasha. Oy, Shasha, maraming salamat sa regalo. God bless you. Yeah, God bless. Yeah, hugs. Alam niyo, gusto ko kayong yakapin lahat. Kung may pagkakataon lang, I wanna hug you all. Alam niyo, ako mayakap akong tao Mayakap akong tao. Kahit sa church, yung mga members namin, kahit mga nanay, mga tatay, talagang parang I wanna embrace them kasi yun lang yung kaya kong maibalik sa kanila. Yeah, virtual hug sa ating lahat. Punta muna ako sa CR. Ako po, ate. Hello po, Ate Aileen. Kamusta?
Naku, kanina pa kami dito nagse-session, ate. Yeah, sending virtual hugs po. Oh. Napaka-personal ng atake ng devotion natin ngayon, no? Napaka-personal. Kasi usually, parang ako nagtuturo ako, di ba? Tapos yan. Pero ngayon, parang kayo yung mas maraming nasabi. Parang mas marami yung mga chats ngayon. Nakakatuwa lang. Kasi iba-iba, napaka-diverse ng ginagawa ng Lord sa atin dito sa devotion. Yayakapin po ni Lord lahat ng mga nangangailangan sa Kanya. Oo naman, posible because God is the God of restoration. Okay. Amen. Tama. Pinatawad na natin sila. Pinatawad natin sila para tulungan din yung sarili mo. Hindi mo yun ginawa para sa kanila. Ginawa mo yun para sa'yo. Okay? Ginawa mo yung pagpapatawad para sa'yo kasi gusto mong lumaya. Yan. Oo nga no? Kahit online, grabe. Kilabot no? Naghang. Ate Candy, bakit? Number 3 na tayo. Okay, number 3. Humility positions us for divine encounter. Kapag nagpakumbaba tayo, because you forgive those people, dahil nagpakumbaba ka sa gabing ito, alam nyo yung mga shepherds, hindi sila nakipag-argue Dahil sa parang feeling nila ay unworthy sila. Parang ganon. Ang response nila ay humility and faith. No? Ang response nila ng mga shepherds, yung 3 wise men, ay humility and faith. Kaya ito ang lesson po doon. Napakaganda. Tingnan nyo. Napakaganda. Those who bow low are the ones who see heaven move. O, tingnan nyo yan. Sino ang nakakakita ng galaw at kilos ng Diyos? Yung mga taong nagpapakumbaba. It's okay. It's okay, Belica. It's okay to, para magkaroon kayo ng boundary. Those who bow low are the ones who see heaven's move. Gusto mo bang makita ang kilos at galaw ng Diyos sa buhay mo? Congratulations kasi sumunod ka, nagpakumbaba ka, nagpatawad ka. Gumawa ka ng paraan. Congratulations. And I pray makita mo ang kilos at galaw ng Diyos sa buhay mo. There's a blessing. Amen? Because of the humility na pinakita mo tonight. Dapat totoo yung humility, talagang pinatawad mo talaga. As in, let go mo sila sa Lord. Dapat totoo yun. Okay? Hi, it's me. Yan, hello daw. Welcome. Dapat totoo yun. Okay? Humility. That's so nice, no? Bakit ang ganda ng topic ngayong gabi? Ang ganda ng topic. Praise God po, praise God. Hindi ko alam kung ilan ang nangangailangan nito talaga. But I believe many of us here really na-experience nila yung ganito. Na-experience nila. Totoo bilang worship leader. Yeah. Yung pinatawad mo po ang tao pero ayaw mo mag-cross ang landas nyo. Siguro wag mo namang pangarapin na wag maglandas yung cross nyo. Wag mag-cross yung landas nyo. Wag maglandas yung cross nyo. Wag mag-cross yung landas nyo. Kasi, pag nagkasalubong kayo, casual. Dingitian mo, ganyan. Kasi pagpapakita yun talaga na okay ka na. Diba? Wag naman yung hindi mo papansinin. Parang smile ka lang kung hindi ka pansinin. It's okay. Okay? Kasi ikaw, you are okay. You are okay now. Totoo, normal naman yun na may sakit. Di naman mawawala. Tao tayo nasasaktan tayo
And alam nyo po na meron talagang tamang oras. Ako, I believe time heals all wounds. Siyempre, hindi lang basta oras, okay? So, time heals, kasama na dyan, siyempre, ang presence ng Lord sa buhay natin. Hi po, Ate Vanji. Darating din yun, wag mo madaliin. Ba't darating din yun? Diba, lahat naman ng sugat gumagaling sa tamang panahon. Oo, gagaling din yan. Hindi lang ngayon, pero for sure, gagaling din yan. Tapos kung maalala mo man yung mga takot na ginawa sa'yo, kaya nga sabi ko sa inyo, isurrender nyo na sa Lord. Pati yung takot, yung trauma, surrender nyo na lahat sa Lord. I thank you, Riri. God bless you. Yeah, surrender mo lang sa Lord yun. Kasi true love cast out fear. Wala nang takot kapag nagmamahal ka. So kapag mahal mo si Lord, kalimutan mo na yon, yung mga takot na yon, yung mga trauma na yon. Kung babalik man yon, i-rebuke mo agad. Lord, nararamdaman ko na naman, tulungan mo ako, help me. I wanna be free, Lord. Okay? Basta lapit ka lang lagi sa Lord. Dudulog mo lang lagi sa Diyos. Healed na po 14 years ago. Praise God. Yeah, it's not an overnight event. Hindi siya overnight process, ha? Okay? It takes, yes. Yung iba, weeks, months, years. Depende sa relationship mo sa tao. God reveals Himself to those who come with open hands. Nanonood ka ba o nandito ka ba ngayon na bukas ang puso mo, na bukas ang kamay mo? Kasi kung naka-close pa rin yan, at kahit na anong, kunwari, lahat ng mga sinabi ko kanina na i-let go mo, patawarin mo, hanggang ngayon hindi mo pa rin kaya, baka hindi makakilos at baka hindi mag-reveal ang Lord sa'yo. Sabi nga, di ba? God reveals Himself to those who come with open hands. Doon sa mga tao na bukas ang kamay nila. Kuya, he treats me well, very well. Kaso kapag galit siya ibang-iba nung bago pa lang kami. Sophia, chat kita. Chat ko si Ate Emmy Rose. Ate Sophia. Thank you. Yeah. Patutugin natin mamaya yun. Basta mga kapatid, yun nga yung panalangin ko kanina, palayain kayo ni Lord at ilayo niya kayo sa mga maling tao. Yun ang prayer ko sa inyong lahat na nandito ngayon. Ilayo kayo ni Lord sa maling tao. Kapag hindi makakatulong sa inyo yan, Lord, ilayo mo po sila. Gumawa po kayo ng paraan para hindi po magkaroon ng connection. Kung hindi sila yung tamang tao for them, Lord, set them free. In Jesus' name. That's my prayer for all of you. So, number 4 and the last. Ayan. And the last. Number 4 na tayo, no? Number 4, humility prepares us to carry Christ. Opo, Jessie, patapos na. Number 4 na. Humility prepares us to carry Christ. Thank you, Shasha. Maraming salamat. Amen. I claim it. Shasha. Parang feeling ko, Shasha, bunso kitang nakababata kitang kapatid. Humility prepares us to carry Christ. So Jesus came humbly so that He could reach everyone. Yung pangatlo po, yung humility positions us for divine encounter. Okay, Sophia. David, God bless you. Uy, alam nyo, nakakatuwa. Nga natin, si Sophia at si David, mga bata yan Mga kids na nanonood ngayon, di ba? Kahit mga bata sila nanonood, ipapanood nyo sa mga anak nyo. Pwede ka ba ipag-pray lang pala? Kung kasama nyo yung mga anak nyo ngayon, I just wanna bless all the children here. Thank you, Jessie. God bless you. Gusto ko lang ipag-pray lahat ng mga bata.
Kasama nyo ba sila? Papuntahin nyo sa inyo, mga bata. Sige, lahat ng mga babies nyo, kung mapapanood nila. I just wanna pray for them. Ayan, kung may mga anak kayong kasama ngayon, sana i-loud speak nyo pakinig nyo I just wanna pray for them. Okay na? Nakasama nyo na yung mga bata, mga anak nyo. Sige po, I just wanna bless them. Talaga, mga teenagers na. Wow, praise God po. Sige po. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa mga batang ito. Ang sinasabi ng maraming mga tao, iba na daw yung generation ngayon. Totoo, Lord, magkaiba na po yung kaisipan. Pero, Lord, hayaan mo na ang new generation po na ito, hallelujah, ay patuloy mo pong pagpalain, Panginoon. Ang susunod na generation na ito na mga teenagers, mga bata, Panginoon, hallelujah, mga children, in Jesus' name, mula nang isilang sila, Panginoon, hanggang sila ay lumalaki, ay maitrain sila, Panginoon. Sinabi mo sa yung mga salita, train up a child in the way they should go, para po pag lumaki na po sila, they will not depart from it. And that is my prayer. Na ngayon pa lamang sa ginagawa po naming pagde-devotion, nakikinig po sila, Panginoon, kahit po siguro may iba silang pinagkakaabalahan, may iba silang ginagawa, but still, no, Lord, nai-instill sa kanilang puso ang iyong mga salita. And my prayer, Lord God, itanim mo ang mga salitang ito sa pinakamalalim na parte ng kanilang mga puso. At hayaan mo, Lord, na ito po ay yumabong in your perfect time, Lord. Mai-apply nila lahat ng mga natututunan nila. Sila po ay lalaking may takot sa iyo. Sila ay lalaki na nagmamahal sa iyo, na kinikilala ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Lord, sino ang susunod na generation? Ang mga kabataang ito, ang mga batang ito. Sila po ang susunod na mga leaders. Sila ang mga susunod, Panginoon, na mamamahala sa gobyerno. Sila ang mga magiging empleyado. Sila ang magiging mga anak mo, mga boses mo, Panginoon, sa mundong ito. And so, Lord, nagtatanim po kami ng buto ng panalangin sa kanila. Ang mga batang ito, Lord God, Panginoon, ay gagamitin mo mightily, effectively, and efficiently, Lord, Panginoon, sa iyong ubasan, in your vineyard, in your kingdom, in Jesus' name. Protektahan mo ang mga batang ito. Ilayo mo sila sa lahat ng gawa at plano ng kaaway. Ilayo mo sila sa aksidente, sa kapahamakan, even untimely death. I rebuke them, the spirits, in Jesus' name. In Jesus' name. They will live and not die to proclaim the wonderful works of the Lord. Pagpalain mo ang mga batang ito at pakabalutan mo sila ng iyong banal at makapangyarihan dugo. And always anoint them, Lord. Anoint them. Hindi po mawawalan ng saysayang panalangin ito. Lord, i-bless mo, i-anoint mo ang mga batang ito simula sa araw na ito hanggang sa kanilang paglaki, hanggang sa huling wakas ng kanilang mga buhay. Sila ay para sa iyo lamang. We dedicate them unto you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. So God bless po. Hipuin ni Lord ang lahat ng mga bata, kabataan na nanonood po ngayon. Amen. In Jesus' name. Wow. Praise God. Nakakatawang ipag-pray yung mga bata, no? Magiging maayos ang kinabukasan ng mga batang ito. Dahil tama ang pagpapalaki ng mga magulang. Dahil nagde-devotion. Dahil nag-aaral ng salita ng Diyos. Praise God. Hello, Nicole. Wow, 8 years old si Kuya daw 10. Wow, tingnan niyo naman. May mga batang nanonood ngayon. Diba? Sa TikTok. Diba? Kaya ang dami talaga mga tao dito eh. Tama talaga yung ginagawa natin. Bata, kabataan, matanda, nanonood, nabe-bless, nababago ang buhay. Praise God. Grabe. Grabe si Lord. Wow, nakakatuwa ang mga kids. Amen. God bless them po. Walang anak na magiging rebelde sa magulang. Kaya ay mga bata na nanonood ngayon na lagi niyong mahalin si Lord, lagi niyo ring mahalin ang inyong mga magulang. Parang feeling ko nagtuturo ako sa mga kiddos, okay? Tapos mag-bless kayo lagi, tapos magpo at opo kayo.
Okay, sa mga batang nandito, mga anak, kahit teenager na, mag-bless sa magulang. Ako natutunan ko lang din yon, mag-bless sa magulang. Kung kaya nyong i-kiss nyo. Ako bless, okay? Kung kaya nyo sila, mag-bless kayo, okay, sa mga magulang. At yeah, yun. God bless po sa lahat ng mga anak na nandito at nanonood. Oh, I see. So, God bless sa lahat ng mga mommies na nandito, mga daddies. God bless you all. Bible verse po natin sa Luke ata siya. Sa Luke chapter 1 verses 52 po. Luke 1:52 ate. Okay, number 4 and the last. Ay, nasabi ko na pala yun. Humility prepares us to carry Christ. Amen? So si Lord, naparito siya, nagpakumbaba siya para maabot tayong lahat. Okay? Wow, praise God sa memory verse nyo, Sophia and David. Ano yan? Ano yung memory verse nyo? So if Christ lives in us, His humility must be seen through us. Kung totoo, na nananahan sa atin ang Panginoong Jesus, kailangan makita po ang kapakumbabaang loob sa atin. Amen? Nakikita nga po ba si Jesus? Nakikita nga po ba ang humility po sa atin? O ayan, ang mga bata, kabisado na nila ang John 3:16. Dapat tayong lahat na 300 plus na nanonood ngayon, dapat kabisado nyo na rin ang John 3:16. Kasi ito yung mga bata, sabi ng mga Bible scholars, ito daw ang heart of the Bible, ang John chapter 3 verse 16. So dapat kabisado talaga natin. Sino dito ang kabisado ang John 3:16? Sino dito ang kabisado ang John 3:16? Tingnan natin. Ayan. Praise God. Marami rin naman pala. Sa lahat ng mga hindi pa kabisado ang John 3:16 mamaya, bago kayo matulog, i-memorize nyo. Napakaganda. Okay? Napakaganda. Yan, mula nung bata tayo, kabisado na natin yan. John 3:16. Isa yan sa mga kauna-unahang verses na nakabisado ko John chapter 3 verse 16. Kaya kung wala pa kayong kabisadong Bible verse, ayan na ang kauna-unahan yung kakabisaduhin. Yun. Susunod na yan. Psalm 23, Psalm 91, Philippians 4:13, Philippians 4:19, Romans 6:23, marami. No? Yan. Praise God. Congratulations, Sophia and David. Kabisado ang John 3:16. Mga bata yun. Dapat kabisado rin nating lahat. Mga kapatid, true greatness in the kingdom is found in humility. Memory verse way back elementary. Amen. Hello po, Kuya Larry. God bless you. True greatness in the kingdom is found in humility. You wanna be great? Then humble yourself. If you wanna be great, humble yourself. Be the servant of all. Maglingkod ka. Be the servant of all. Amen? Maglingkod ka sa kapamaraanan kung saan ka tinatawag ng Panginoon. I see. Amen. So, reflection. Ito, tatlong mga tanong na sagutin mo. Where has pride replaced surrender? Am I willing to serve without recognition? Or do I allow God to work through my weakness? Yan yung sagutin mo ngayon, di ba? May pride pa rin ba kaya hindi ka makapagsuko sa Diyos? Or willing ka bang mag-serve kahit hindi ka na-appreciate, na-recognize? At willing ka ba? Inaalaw mo ba ang Lord na kumilos sa buhay mo sa kabila ng iyong mga kahinaan? Huwag mong gawing excuse na, mahina ako, makasalanan ako, hindi ako handa. Kasi hindi ka kailanman magiging handa at hindi ka kailanman magiging hindi mawawala yung mga problema at saka mga weaknesses mo na yan. Kailan ka pa maglilingkod? Kailan mo pa bibigay yung buhay mo sa Diyos? You don't need to na maghintay
na maging perpekto at maging maayos ang lahat. Ang kailangan mo lang gawin ngayon, magsuko ka ng buhay sa Diyos. God can do more. God can do more through surrendered weakness than confident pride. Mas maganda na kahit mahina ka, pero surrendered ka sa Lord. Kesa yung confident ka nga, ma-pride ka naman. Aray. Diba? Mas kikilos ang Diyos doon sa buhay na surrendered. Yung sukong buhay sa Panginoon. Kesa doon sa nagagawa mo nga, pero puro pride naman. Diba? Hirap nun. Yung nagagawa mo naman, pero iba na may motibo ng puso mo. Puro pride. Kayabangan. Kahambugan. Amen. And I pray and I hope that this teaching for tonight really touch all hearts. At nagkaroon talaga tayo ng mga realizations sa buhay at mga actions, mga action steps na kailangan natin gawin. Brothers and sisters, for our ending conclusion, Christmas calls us to lay down our titles, our achievements, and our pride. Wow, God bless Sophia and David. Dami niyong alam. Tama yan. More memory verse. Amen. Amen, Papaises. God bless you. Oo nga, kahit 6:30 tayo nagsimula, no? Pero solid. Solid. So, ilay down natin lahat ng mga titles, achievements, pride natin. God still lifts the humble and He still chooses the lowly. Amen. So this Christmas, may we become vessels God can use. Thank you din po, Tita Marlene. Sana po ngayon pong season po na ito ng Kapaskuhan, magamit tayo ni Lord. Amen. Maging vessel tayo ni Lord. Hindi tayo magmamalaki, hindi tayo magmamataas. Kahit nasan tayo abutin, alam nyo, kahit umabot tayo ng 1 milyon ng mga followers at libo-libong nanonood, alam natin kung saan tayo nagsimula. Kaya lagi yung kinukwento our humble beginnings in TikTok. Kahit saan tayo dalhin ni Lord, kahit anong marating natin, kahit maging sobrang sikat kang influencer, content creator, vlogger, kahit pa maging successful ka na CPA, LPT, attorney, kung ano man yan, engineer, 'di ba? Kahit na anong mga professions mo, kahit na anong title mo, kahit na anong marating mo, huwag mong kalimutan saan ka nagmula, saan ka nanggaling. Amen. Dapat alam natin yun. Hindi tayo nagsimula agad na malaki agad, di ba? Nagsimula tayo na maliit. Kuya, babalik ka pa po ba ng JIL? JIL pa rin naman ako. I'm still attending church. Yeah. Hindi nga lang po pagpapastor na yung calling natin. Okay? My biggest flex will always be my achievements in my ministry for God. Amen. Amen. Yan. So, ang ganda ng atin pong topic, ng atin pong teaching. At dito po tayo nagtatapos. Dito nagtatapos ang Day 7. JL Bunlu po. JL Bunlu. Bukawi, Bulacan. Praise God. I hope po and I pray na na-bless po talaga tayo at nangusap ang Lord sa atin. Oo nga kapakainin mo pa ako, Tita Marlene. Pag lumuwas po ako, Yeah, so praise God po, ang lahat ng kapurihan ay para sa Diyos lamang. Sa Diyos. I give all the credit, all the glory, and I will never dare to touch any glory that belongs to Him. He is the source of everything. He is the reason why we are here. He is the reason why we are doing this thing here in TikTok. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. And without Him, I am nothing. Without Christ, I am nothing.
So let us pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. We thank you, Lord. We glorify you, God. Salamat po sa isang napakamakabuluhang araw po na ito. Salamat, Lord, napakadami mong tinuro. Napakadami mong tinuwid. Napakadaming realizations. My prayer tonight, Lord, humble us. Tanggalin mo ang kayabangan. Tanggalin mo ang kahambugan. Tanggalin mo ang any pretensions. Tanggalin mo ang pride, Panginoon. Humble our hearts. Remove pride and self-reliance in Jesus' name. And always teach us to fully depend on you, Lord. To fully depend on you. At makita po sa aming buhay ang Panginoong Jesus through our humility. Magpakumbaba po kami sa lahat ng oras, sa bawat panahon, Panginoon. Kami po ay maging mas kawangis mo, Panginoong Jesus. Christ-likeness. And I pray that through humility, Panginoon, your glory will shine upon our lives. Panginoon, sa lahat po ng mga bagay na hindi namin maintindihan, sa lahat ng mga argumento, sa lahat ng mga pangyayaring nasaktan kami, na trauma kami, sa lahat ng mga pangyayaring nakasakit ng aming kalooban, tulungan mo kaming magpatawad. Kahit hindi po namin makalimutan agad-agad, pero paghilumin mo ang aming mga puso habang nandoon po kami sa proseso ng healing, Lord. Hawakan mo ang bawat puso't isipan ng mga taong kasama ko ngayon, ang bawat pamilya, ang mga bata, ang mga adults, Lord, babae at lalaki, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. And I pray, muli mong buuin at i-restore ang mga nasirang relasyon. Kung kaya pa, hanggat kaya pa, Panginoon, buuin mo po ang mga sinisirang relasyon ng kaaway. The enemy comes to steal, kill, and destroy. But you have come, Lord God, to give us a life, an abundant life, Lord. Buhay na ganap at kasiyasiya. At ito po ang dinedeklara ko sa bawat buhay ng mga taong nanonood ngayon. Sa heart-to-heart community, lahat na makasama sa community po na ito, buhay na ganap at kasiyasiya, Panginoon, in Jesus' name. Salamat po. Patuloy po kayong gumawa ng himala at pagpapala sa aming mga buhay. At anuman po, Panginoon, ang aming mga pangangailangan, kayo po ang mag-provide. Restore mo man na walang kalakasan. At bigyan mo po kami, Panginoon, ng pagmamahal na sa iyo lang din naman po nagmumula, Panginoon. We thank you and we honor you tonight. Salamat, give us a good night rest. Panginoon, sa amin pong pagtulog, Panginoon, mare-restore ang kalakasan, ang kapayapaan, at ang kagalakan. And tomorrow, we will face another day, fully recharged. Na-recharge po kami dahil nakapag-charge po kami sa iyong presensya. We thank you and we glorify you. Cover us tightly with your most precious, powerful blood. We honor you, God. We glorify thy name. In Jesus' name we pray. And everybody will say and agree, Amen, amen, and amen. Praise the Lord. God bless.